Praise the Lord. Pasalamat nas Ginoo sa kahaponon mga kaigsunan. After the siesta, let's have the message of God. And we will continue sa atong message of victory. Victory. This is number 5 sa atong series of victory mga kaigsunan. And the title of our message this afternoon is How to Have Victory Over the Devil. Over the devil. Ikatulong nga kaaway nga atong isgutan karon ug mao ni siya ang manipulative kaayo nga kaaway kay siya mo'y nagkontrol sa kalibutan, siya mo control sa atong flesh. Kung dili nato ipakontrol sa Ginoo ning atong flesh mga kaigsunan, kontrolon ni sa yawa. All right? So let's all stand please. Magampo ta. Magambot ta, atong itugyan sa Ginoo ang atong panimbahon karon. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful afternoon that you have given us. Please, Lord, bless us with your wisdom. Help us to understand, Lord. Increase our knowledge of your words. And help us that we will be able to apply sa mga lesson nga among nakatunan. And I pray that you allow me to preach your word with boldness. Empower me, O God, for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Hinay gamay ampuwa, Brad. Ampuwa. So, how to have victory over the devil? Usahay, yanuhon lang natong ingon mga kaigsunan nga, hala, nangyawa. Di ba no? Usahay, ato lang siyang yanuhon og mention. What na kaybaw mga kaigsunan that the devil is so powerful. Amen? He is so powerful that he could manipulate your heart. He cannot get inside, but he could manipulate your mind. He could destroy your life. Pinaagi ana. Unya, gamito niya ang mga senses, kay diha man ang mga inputs sa atong kinabuhi. Gamito niya ang mga senses. Unya, diha dayon ta mabiktima sa yawa mga kaigsunan. So we are going to read a lot of verses this afternoon in order that we will be protected and prepared kung ang yawa maningkamot nagguba sa atong kinabuhi. So unsa man nato pagka madinaugon kontra sa atong kaaway nga mao ang yawa mga kaigsunan, there are 3 things that we are going to understand karong hapon mga igsoon. And first of all, understand that the devil is a seeking adversary. Understand that the devil is a seeking adversary. So, pasabot ana, sige siya pangita og biktima hunon. Ang yawa, dili maghunong. Magsige siya pangita kinsa iyahang gubon, kinsa iyahang gamiton para gubon sad ang uban na mga Kristohanon. He will never stop until he could destroy a Christian. Hinumdumi na, mga kaigsunan. Na? Atong masahon 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. The Bible says, be sober, be vigilant, nga naman, because your adversary, the devil, tanawa, unsay gisulti sa Bible? He is as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Ang yawa sama sa usa ka leon. Kabantay ka ng leon o gutmon mga kaigsunan. Maglakaw-lakaw na sa kanang jungle. Unya, hinay ka na maglakaw. Pag hinay na gani maglakaw ang leon, nangita na nagtukbon. Muna ang yawa, according sa Bible, sama siya sa leon nga gutom. Nangitag kinsa iyang tukbon. O kita mga Kristohanon, kita may tukbononon. Di man na niya tukbon ang iyaha. Ang iyang tukbon ang mga Kristohanon. Unya kung panalitan kita, gadanghag lang ta, galakaw-lakaw ta dito, muratag mga deer, mga kaigsunan, nga wa nagpakabana sa iyang safety, magsingila og latagaw. Madugay mahimo kang biktima sa leon. Nindot ra ba kay na in English na kay pray. No, kinsa may nagpray. Dili ikaw mo'y gi-pray
sa leon. Di ba? Murasag ampo ba? Pray. Di ba? Nahimo kang biktima sa yawa. Nahimo kang iyahang kanang usa tawag ana kanang duwa-duaan. Mo man ay kuan sa yawa kanang pamaagi sa yawa. Duwa-duaan ka, ilaron ka unya pagkahuman para maguba ang imong kinabuhi. Dili gyud siya mo literal nga duulon jud ka unya pagkahuman gubon ka, dili. Iya kang tudluan unsaon nimo pagguba imong kinabuhi. Ingon ana siya kasatol. Subot sabton, dili gyud siya makita literal sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa dihang naguba ang mga Christians. Kay ang makita mga kaigsunan, ang Kristohanon mo'y naguba sa iyang kinabuhi. Mo na manipulative kining kontrahan ni mga igsoon. Unya sa iyang pagka-manipulative, mura siya leon nga gutom. So meaning, pag ikaw usa ka Kristohanon nga open for business sa yawa, adi gyud siya maglangay. Tukbon ka dayon. Kita naka og kanang mga kanang Discovery Channel, no, kanang Geographic, National Geographic. Makita ninyo usay ilan ang i-feature mga kaigsunan sa jungle nga ang kaning nga mananap, kanunon ani nga mananap, ingon na ba? Makita nato ang cycle sa jungle. Makita nato ang leon unsa siya klase mamiktima. Di gyud kabantay ang kaning iyahang biktimahon, di kabantay, perting luuya. So mo na mga Kristohanon nga pataka na siya laag sa kalibutan, agoy tukbonon sa yawa. Tukbonon sa yawa. O nga, mangutana ko ninyo, pila na kabog Kristohanon na tukob sa yawa? Nga naliog jud. Ngawa nakalihok. Nawad-an sa panimuot nga siya di ay Christian. Di ba? Dali ra kayo ika-give up sa mga Kristohanon ang iyang Christianity. Mo na'y problema sa mga Kristohanon karon. Nasabtan nato mga igsoon, mo na kay wala man ta nagbantay nga ang yawa mga kaigsuonan nga atong kaaway nagpangita og biktimahonon. Unya ang nakapait kay kaning atong flesh kauban sa yawa, gamitunon sa yawa. Ug ang kalibutan diin ka naglatagaw, iya sa yawa nga ginakontrol. Asa may daog ni mo ana? Na kung nagpalayo ka sa Ginoo, wala jud kay daog ana. Job 1:7, unsay pangutana sa Ginoo kang Satanas mismo. Tanawa ha. Unsay pangutana sa Ginoo, unsay iyang tubag? Job chapter 1 verse number 7. Ingon sa Bible, and the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Unsa may gibuhat? Nangitag biktimahonon. Literal mga kaigsuonan, ang tubag sa yawa. Ingon ang Ginoo, diin magkagikan. Ingon siya, gasuroy-suroy sa earth. Sa kadaghang planeta, sa earth siya magsuroy-suroy. Nga naman, tungod kay naa diha ang mga hinimo sa Ginoo according sa iyang image. Sama sa iyang image, sama sa iyang pagkasiya. Ug kay gusto ba siya nga mulabaw kay sa Ginoo. Muna ang best thing mahitabo mga kaigsuonan kani yawan-on gyud ni siya nga pamaagi nga gub-on nimo imong kaaway. Gub-on ang kaaway. Dauton ang kaaway. Manaot mo na yawa klarong pildi. Muna iyang buhaton, dauton niya ang Ginoo sa una-una sa mga Kristohanon. Pinaagi sa pagmanipulate, usbon mga kaigsuonan, hugaw-hugawan sa yawa ang utok sa mga Kristohanon, muna nga makalimot sila sa ilang pagka-Kristohanon.
usa ka failure sa Christians, nakalimot sila na ang yawa di ay nagsigig pangitag biktima hunon. Mo nagawa ka nahimong madinaugon. Pero kung gusto ka magmadinaugon sa imong Kristiyanong kinabuhi, batok sa yawa pagbantay kay si Satanas sama sa leon nga gutom. So, kung ikaw naglakaw-lakaw ka sa jungle, unya gibalita nga naay leon nga gutom nagsuroy-suroy, unsay imong buhaton? Maglakaw kang mag-inusara? Maglakaw kang nga walay armas? Maglakaw kang magpatara lang, di ka maglingi-lingi? Muna ningon ang Bible, mga kaigsunan, be sober. Be vigilant. Because of that, mga igsoon, because of your adversary, the devil, as a roaring lion, seeking whom he may devour. Amen? Muna mo, ato ka ng lugar, mga kaigsunan nga, daghang kayong bugoy, aware ka nga, daghang kayong bugoy, magpangupot ka sa imong bag, unya di ka magpa-obvious diha sa imong mga jewelry, di ka maggunit-gunit sa imong cellphone, maganaan ka kay bawo ka daghang kay mga snatcher. Correct? Mao na gitawag og vigilant. Pero ang mga Kristohanon wala kay bawo nga ikaw tukbunolon ka siyawa. Naglakaw ka sa kalibutan, walay proteksyon. Wala nakiglakaw sa Ginoo. Pero one thing that you need to understand, mga igsoon, bisan pa moagi ka sa taliwala sa leon, sa mga lobo, moagi ka, ang imong gibuhat, buluhaton sa Ginoo, di sila kahilabot nimo. How many times proven na namo, mga kaigsunan, mag-visit, mag-soul winning sa area nga daghang pinatyanay, ang mga bugoy, hands off sa mga nagdag Biblia. Mahibong lang ka, mga kaigsunan. Ana ka protected ang mga Kristohanon. Amen? Muna, nga naman, we are walking with Jesus. Bisan pag naan ang leon diha, maglakaw-lakaw, kung ang imong kauban, gikahadlukan sa leon, safe ka. Pero sikag palayo sa Ginoo, sikag supak-supak sa Ginoo. Nya pagkumag ng leon, Ginoo, tabangi ko. Karon pa ka manawag ang gikit-kit na ka? Are you listening? Ayaw pakit-kit. Kuyog daan sa Ginoo para walay kit-kit may tabo. Nasabtan, mga igsoon. So mo nang di ta victorious because wala ta, naglakaw-lakaw ta, kaway kuyog. Ikaduha, nga atong sabton, para makadaog ta sa atong kaaway nga maong yawa. Understand that the devil uses many devices to attack us. He will use a lot of devices. Ug dapat ma-aware ka, mga kaigsunan, ani mga devices nga giingon sa Bible. 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 2. And verse number 11. The Bible says, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Mugamit siya devices. Ingon ang Bible, mga kaigsunan, ayog tuguti nga ang yawa maka-advantage nato. Kano siya maka-advantage nato? Sa dihang ang atong gigamit mismo ang mga devices sa yawa. Amen? So sa mga devices kayang gamiton sa yawa, mga kaigsuonan. There are several things nga atong gilista diri. And we need to understand nga ani nga mga butang nga atong isgutan karon naapoy another things in connected with this para magamit niya kani nga mga klase nga mga devices nga gigamit na sa yawa nga gi-mention sa Bible. Unahon na to, mga kaigsuonan, 1 Thessalonians chapter 3. Verse number 5. 1 Thessalonians chapter 3, verse number 5. The Bible says, for this cause,
When I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. Unsa nga device ang gigamit sa yawa diri? Pamaagi. Temptation. Satan will use temptation. So, kumiyuta temptation, daghan kay mga connected nga mga other things diha mga kaigsunan nga matintal ka. Amen? Sama sa internet. Magamit nga matintal ka? Magamit dili. O kanang unsa may connected sa internet? Cellphone. Computer. Oh. So, kumusta? Kumusta? Oh, yun saan mo paggamit na? Now, remember, a very small gadget, nag-connect ka sa tibuok kalibutan. You are so open for distraction. The devil can use that to tempt you. O di ba sakto? O pila nakabuk Kristohano naguba because of that. Pila nakabuok Kristohano naluya because of that. Temptation, gigamit yan na niya kang Christ. Temptation. Dili siya kalusot ni Christ, mga kaigsunan. Mao na, si Kristo, wala siya kadot, at tutan ni Kristo kuyog. Para dili kadot ang iyang temptation. Are you listening? Muna si Apostle Paul, concerned kay siya, gipadadaan gyud ta mo diha, kay gisusin ako inyong pagtuo, kay basin madutlan mo siyawa. Kinaay tempter. Ang tempter, mga kaigsunan, is the devil like a roaring lion. Gutom nga leon. Temptation. So magbantay ta ng temptation. Unsa man nga mga areas kinabuhi nga pwede ka matintal. O avoid ka diha. First thing that you need to understand, unsa may weakness nimo? Keep distance. Weakness nimo ba? Weakness. Nayuban weakness, makakita kay siya og kanang beer, mura pud siya maglaway. O ay paduol sa beer. Sample na sample. Di ba? Temptation. Asa ka weak? You need to be aware. Diha ka mahimong vigilant. Diha ka mahimong sober. You need to protect yourself, mga kaigsunan. And obviously, the one that can really protect you is the Lord. Ephesians chapter 6, verse number 11. Ephesians 6:11. Unsa nga device ang gigamit sa yawa diri? Verse number 11, the Bible says, "Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil." Unsa man nga device ang gigamit sa yawa diri? Wiles. Unsa man ang wiles? Trick. Kana iya mga lipat-lipat. Muna ipasabot anang wiles, mga kaigsunan. Ang mga lipat-lipat sa yawa, muna yung gamiton, di ka kabantay. Nakabantay ba nang nalipat? Ubot sabton, si Satanas mo'y hari-hari anang budol-budol. Doon na kakabantay, nailad na day ka, nalipat na ka, nakuha na day ka, nakuhaan na day ka sa precious things nimo. O kabantay mo, mga young people, na budol-budol mo si Hawa. Be careful of the wiles of the devil. You spend too much on your gadget. Amen. But God, not yet. Amen. Mo na problema sa mga young people karon. When they spend too much time sa gadget, mugahi ang ilang ulo. Mo na nga dili maayo, mga kaigsunan. Trick na, trick. Di ba ka na, gilipat ka, kay lingaw man ka. Pero sa imong kalingaw, mga kaigsunan, waka kay baw, you are wasting your energy, your time,
and eventually your life. Grabe ang trick sa yawa, mga kaigsuonan, di ka kabantay. Device na niya, nga dili ka kabantay, nga iya nakaginay-hinay, mga kaigsuonan, og manipula ang imong unahuna. Ginay-hinay na niya og form into a somebody that he can use. Og daghan pa nga mga butang, nga matrick ka sa yawa. Malipat ka ba? Malipat ka niya. So that is one of the device that Satan will use, mga kaigsunan, wiles of the devil. So kanilang malipat ta sa atong anak, nalipat ko sa kong anak na. O kabantay, di ba kabantay mo kanang mga anak na to say manlipat. O nalipat ra ta sa tao. Kaniha nalipat ka sa yawa. Uy, paminaw mo nakasabot mo kanang malipat ka sa yawa, unsay pasabot ana? He was able to take control of your mind. Nalipat ka. And we know, unsa may tinguha sa yawa sa atong kinabuhi, gubunta. Nga di ka makuyawan, ana, nga malipat ka sa yawa. Mo nang tambagan ka sa Bible. Suluba ang armadura sa Ginoo para protected ka sa lipat-lipat sa yawa. The whole armor of God yun, mga igsoon. So be careful of the wiles of the devil. Sa 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. Verse number 6. The Bible says, "Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil." O sa may gigamit sa yawa, diri that the devil will be able to destroy a Christian. Pride. Mo nang dili gyud pwede i-send out ang usa ka lalaki nga gusto magpaston o niya bag-o pa. Novice. Pasabot na ng novice, mga kaigsunan, samtang naa pa siya sa iyang mother church, no visitation. No visitation. O niya, mag-mission. What will you do in the mission field? Novice. Pasabot na bag-o lang. Bag-o lang nakakita og ministry. So kanang bag-o lang nakakita, encourage mga kaigsunan, lig-on kayo sa iyang paminaw, kaya na nako, kay baon ko muwali. Di naman kay wali. Apil man ang awayon ka. Apil man ang lambahan kag sira. Amen? Apil man ang kontrahon kag membro. Apil na. Yung may tabo na. Hello? Unya, karon pa lang ha, nga awayon ka, di na ka musimba. Pride is very dangerous. Now, kaning pride, mga kaigsunan, is in the heart of the novice. Pride is in the heart of the immature Christian. Because the matured Christian able to control the pride. Naman kita tanan, ana. Nagita tanan. But the good thing of a person nga lig-on siya spiritually, mga kaigsunan, matured believer, able siya mupakgang sa iyang garbo. Because if you say that, I have no pride, wala day ka sa flesh. Ang pride, naman na sa flesh, built-in man na. Mabito na ningon ang Bible, mga kaigsunan, do not let the flesh take control of your life. Put it off. Put off yun, magsulti sa Bible anang atong flesh. Put off the old nature and put on the new man. Pasabot ana, do not let your flesh take control. Let the Holy Spirit take control. Simple. Para ang binuhatan nimo, ang nagkuan nimo, ang nagdala nimo, ang nagdumala nimo, ang balaang espiritu. Dili ang unod. Nasabtan na to, igsoon? So morning, dili gyud basta-basta kay buluhaton man ni sa Ginoo. Dapat you are chosen by God and you are already kanang
molded by God, nga giandam jud ka sa Ginoo ba, mo na proven. Mo ni kani atong Extension Church mga kaigsunan is a good training ground. Good training ground. Nga kung gamiton ka sa Ginoo, ipadala ka sa Ginoo, diha ka na train. O nindot kayo mga igsoon. Labaw pa na sa Bible School. Are you listening? Kay mo tuon jud ka, tininuod jud nga tuon, dili kay magtuon ka para naka ikasuwat test paper. Kay mo man natun-an nimo para sa test paper, di man na mo pilit. O mga estudyante, nakainundo pa mo sa inyong last exam? Na katong mga na-recite ninyo, ma-recite pa ninyo balik. Nganong malimtan man because we are not using it. Wala na nato. Muna kita, nibasa lang tagkadyot. Ngingin na kita, inyo wala ta nagbasa mga kaigsunan. Makalimot ta, oy! Makalimot ta. Ang imo na lang may nunduman, Jesus wept. Sakto gyud ka. Oh, John 3:16. Mo may pinakadali may numduman, John 3:16. Unya ang pinakadali may numduman nga text, Jesus wept. Paita nimo. Mo na nga maintain mga kaigsunan. To remove pride in our life. Maintain your knowledge and apply your knowledge. Mo na makapatangtang sa pride. Mo na makapawala sa imong pagka-novice. Mo na magpaka-matured nimo sa imong Kristohanong kinabuhi. Because pride is in the novice Christian. Immature nga mga believer. So pride is one of the kanang device na pwede gamiton sa yawa to attack you. Another device, Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy chapter 1. And verse number 21 and 28. 21 and 28. The Bible says, Behold, the Lord thy God hath set the land before thee, go up and possess it. As the Lord God of thy fathers hath said unto thee, fear not, neither be discouraged. Unsa man nga device imo nakita diri. Mga kaigsunan, discouragement. Grabe kaning yawa mo discourage. Daghang kay mga Kristohanon nga init na kaayo, gusto niya mga lagad, mga kaigsunan, unya mga lagad ka. Kay angay. Pero tininuod na itong iyaha. Diba? Dapat kita mag-encourage man ta. We need to encourage one another. Not to discourage them. Kamong mga asawa, usay, kamoy mo discourage sa inyong mga bana. Na, imong bana, maingon nga, kung tawgon kay ko sa Ginoo, di ko mo balibad ha? Unsa ka diha? Pag mata, uy, kadamgo ka. Laliman ka na. Nagi usa ka kuan nga Kristohanon mga kaigsunan, ningon nga tawgon ka sa Ginoo sa Africa, moadto ko. Uy, pangitag laing asawa. Papangitaon na maglaing asawa hinoon iyang bana? What a discouragement of that desire. Well, the safest place, mga kaigsunan, for us is in the will of God. So kung will sa Ginoo nga Africa, to ang safe place nimo dito. Ang nindot nga buhaton sa asawa, willing kumukuyog nimo, pero ang ako lang hangyo, siguruhon natong didto ba jud? Kunindot ana. So iampo na to. Iampo na to. Mga kaigsunan, mo na gamit sa mga wife. You always need to help your husband in all areas of life. Amen? Mo na mga igsoon, discouragement. Mo na gingon sa Ginoo, tan-awan ninyo ang yuta nga akong ihatag ninyo, unsa siya kanindot, ang ako lang sugyot ninyo. Ayaw ka hadlok, ayaw ka discourage. Kay ba ang Ginoo nga ang yawa mo attack nila dito using the family of Anak. Using the giants.
Kibaw na daan Ginoo ana. Muna kibaw na daan ang Ginoo nga naang yawa mga kaigsunan misamok-samok nato. Muna kita pod giingnan tas Ginoo ayaw kahadlok nor be discouraged. When God asks you to do something, yes Lord, without discouragement, without fear. Ayaw jud kahadlok yun. Kani ginagmay challenge na to. Mga igsoon, mabita na gihimo sa Ginoo, gihimo niyang church. Sa usa ka church, daghan ang parts of the body, daghan ang member sa church. Unsa may pasabot ana para mugaan ang bugat nga buluhaton. Kana kung mo function tanan mugaan. Pero kanang uban mo sakay pa, di mo apilog asnat mo sakay noon. Sabot ka bugat. Nasabtan nagsoon. O kapila naman ta nagkwinintahay diri. For example, natay usa ka gatos ka membro. Muambag og tag 1,000, pila naman na? That's 100,000. Ano siya kadali? Oy, mo na tong 2,000. Adi na natay duha ka bus nga speaker nga pertininduta. Ano siya kadali? Unya sakit ba na nimo ang 2,000? Perting gamaya anak karon? Ingon na mga kaigsunan, gihimo sa Ginoong usa ka body ang daghang mga tao to lighten the load. Palit og property, tukod og building, anything that could be used for the work of the Lord will become easier. Concept na. Pero kung naang fear, unya makadungog lang nga nanapoy paliton ma-discourage din ka di sa tamnemba kay mingon sa nas pastor pilay mo discourage man ka ana. Hello. Mo nang dili nimo maangkon mga kaigsunan because naigo ka sa yawa sa discouragement. Tanawas 28. Whither shall we go up? Our brethren have discouraged our heart. Dara problema. Saying, the people is greater and taller than we. The cities are great and walled up to heaven. Asa kitag wall up to heaven? And moreover, we have seen the sons of the Anakims there. Mga giant. Kung yung mga nahadlok na pasubraan. Kita lang ang wall nga, taas kayo, kutob sa langit. Sure ka? Grabe rin sa ka-exage. Pasubraan na sa nimo. Bisag unsa pa na kadako ang kaaway mga kaigsunan, imong ikumpara sa Ginoo nga nagsugo nimo. Who is bigger than? Unya ang nag-ingon nimo nga ayaw kahadlok, ang Ginoo. Kinsa man magsigig ingon nimo nga, uy dapat mahadlok ka. Kinsa man na siya? Ang yawa. Mo itig discourage nimo. Amen? Muna sa atong simbahan, gi-challenge. Mag-business. Pag-uli. Business ka, kataka lang ka, kabaw ka. Iskwilahan man na. Iskwilahan si Jack ma. Wa man na dawatag iskwilahan. Kaya wa man siya dawatag iskwilahan, nagnegosyo siya. O karon nga na successful siya, ang iskwilahan manawag na niya. Tudluy mi diri. Tanawa na. Ang gibalibaran og iskwilahan. Gitawag sa iskwilahan, kay magpatudlo sila. Harvard. Nanawag og apil. Imagine na nimo. Mga kaigsunan, kung wala dyan kay kahadlok. O, kung nagmahadlokon si Jack Ma Mutray. Kung nagmahadlokon si Henry C. Mutray. Nga at the age of 50, diha pa siya mga kaigsunan nagsugod og show up. Nagsugod og saka sa iyahang status.
And who is he? Tagiyag SM, tagiyag video. So, ang mga anak. Di ba? Nga naman, may kahadlok. Pero kaning tao mahadlokon, mga igsoon, makita na doon sa Bible, ang taong mahadlokon, parehas mga Israelites, gasigig atubang ni Goliath, unya nigtingog ni Goliath, manago, uy, nisinggit nas Goliath, uy, basig makitanta niya, kita mo itudloon. Pero na nga, okay, let's have a closing word of prayer. Ang mga men, magsigig ana. Mahadlok tawgon. Ano mahadlok man ka? Nga pakig-istorya man na sa Ginoo. Muna mga talawan, ang mga parehas mga Israelites, mga kaigsunan, napildi bang kaaway? Wala. Muna pag-abot ni David, niyon siya nga, uy, unsa ko na yung pagkaunsaa? Nga musugot man mo nga biyay-biyayon anang pisot. Sa istorya pa lang, way kahadlok. Nalimang ka, kadako na niya, tawgon imong pisot. Masukong yan ang uban tawgog upaw. Giingan mo, ikaw pisota ka. Laliman ka na mga igsoon. Unsay na itabo, niabot ang usa ka bata nga way kahadlok, unsay na itabo. Tapos si Goliath. Muna kita daghan way natapos sa atong buluhaton. Nga naman, puro kahadlok ang naas kasing-kasing, biktima sa yawa. Amen. Basta buluhaton sa Ginoo, walay kahadlok. Amen. Amen. Kay ang taong way kahadlok, dako kay posibilidad makadaog. Amen. Amen. Pero ang taong nay kahadlok, 100% di kadaog. Amen. Then magkawa pa kasugod, pildi na daan imong kasing-kasing. Kaya kaning kahadlok mo weekend sa imong strength, makapawala sa imong pinsada, makapawa sa imong balanse, pildi ka. Kung sa boxing pa, hanaan ka lang, wa na. Mo response ng lawan, wa na, klaro kay pildi na ni. Gihanaan lang, ning cover dayon. Muna ni tabo sa mga Christians, mga talawan. Kaning kadaugan, gihatag nas Ginoo daan. Sama ni ba? Niyo na Ginoo, tanawa tong yuta nga akong ihatag ninyo. Huwag sila naminaw, ana. Wag kita naminaw, mga kaigsunan sa Ginoo, nga mananaog na tandaan. Amen. Amen. We are victorious. Amen. More than conquerors, the Bible says. With God. Nagkuyog ta niya, naata sa iyang buluhaton, apilta sa iyang body, nga mao ang simbahan. We are winners. Amen. But if there is fear in your heart, you cannot understand victory. Amen. Manang pildiro ang mga Kristohanon. Ayaw pa-discourage sa yawa. Amen. Mga igsoon, ay pa-discourage gyud. Mao na nga mga ginagmay, nga mga commitment nimo sa Ginoo, ayog pa-discourage. Hadlok magka. Pwede mo gani, hagito ni mong Ginoo, Lord, haguan ko ayo Lord, para gunin nimo. Amen. Amen. Muna ganahan sa Ginoo. Ni Ginoo, mao ba? Bubuan ti ka. Amen. Pero Kristohanon, madlukon kay istanan, ay ang yawa magngisi. Magngisi. Ephesians chapter 6:16. Another device. 16. The Bible says, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Amen. Usa ka device diri. Fiery darts. Imagine na mo kanang dart kuya na maganina nya ga kayo.
no? Sa Bisaya nga Bible, mga udyong sa yawa, mga araw niya. Unya, we heard in the Bible, mga kaigsunan, nga gabinat na daan ang yawa. Naghuwat kinsay walay armor. Amen. Amen. Psh, igo. Amen. Nya, daghan kayo araw ang yawa. Daghan kisag araw. Nga maigo ka niya mga Kristohanon, mausab gyud ang imuhang pinsada, mausab ang imong kasing-kasing, mausab ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo ma-change. Kabantay mo mga kaigsuon, nga daghan kayo mga Kristohanon nga sa una mao ni imong gibuhat para sa Ginoo, unya later on nawa. Amen. Sa una apil ka sa Sunday school team, teacher. Karon asa naman? Sa una, ganahan kay ka nga mutanaw sa mga bata sa area, mutudlo, ganahan kay ka, mupakanta nila, unya, nawala na siya. Nawala imong desire. Sa una, ganahan ka mag-missionary, unya, karon lahi na. Nawala sa imong kasing-kasing, wa mo kabantay nga na mga Christian singunana. Tungod kay naigo ka sa fiery darts of the devil. It will change your DNA. Dara nindo to. Amen. Di ka kasud sa langit kung wala kay balaag espiritu. Amen. Amen. And the world is not conscious with this one. Amen. Amen. Walay concern ang mga tao, mga igsoon. O na, kaya nga naman, ang mga Kristohano na igo na sa fiery darts of the devil. Amen. Do not forget, you need to understand that the devil uses many devices to attack us. Amen. Muna, pag naigo na ang mga churches, wala na evangelism. Wala discipleship. Discipleship is just a part of the ministry. No. Discipleship is our ministry. Amen. Mo na pinaka-ministry na to. Ang discipleship. Duplication. Ang pagpamunga. Mao man ang discipleship. Mao na atong ministry. Mugamit ta og mga unsay magamit na to, pero ang tumong is discipleship. Pero ang nahitabo, mga kaigsunan, ang discipleship is just a part. Dili na part. Maog yun na. Amen. Amen? Amen. Another thing that we need to understand this afternoon. Understand that the devil is a defeated enemy. Amen. Nya, mahadlok pa ta. Mahadlok pa ta. Nga ang yawa is a defeated enemy, mana. Ayaw kadlok. 1 John 3:8. The Bible says, "He that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God, Jesus Christ, mga kaigsunan, was manifested that He might destroy the works of the devil." Amen. Amen. Pildi na daan. Mga igsoon. Muna, kuwan man na, no question for the unbelievers. Normal ang sala sa mga unbeliever. Normal. Pero pag Kristohano na ka, dili na normal. Kay nga naman, naana si Kristo. Si Kristo gimanifest mga kaigsunan para i-destroy ang works of the devil. Kunya nagyapon sa ato ang kinabuhi. Which is sin, the works of the devil, nga mao man ay gidestroy sa yawa. Pildi na daan Pildi na daan ang yawa. Mao na Kristohanon. Ayaw pa pildi. Kay kita may daog. Asa gutawon ka, asta ang victory, mailad ka. Hebrews chapter 2, verse number 14. The Bible says, "For as much then as the children are partakers of the flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same,
that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Si Kristo mismo, mga kaigsunan, nagpakatao siya sama nato para iyang ma-destroy ang yawa. Nahitabo na wa pa. Nahitabo na. Tapos na. Meaning, daog na. Yang ano sa atong pagpangalaga ng hadlok man ta. Ngang ato na malang unta karon kung sabto na to ba ang ministry of the church, ang sabto na to, karon ha, mamunitag kalag. Amen. Muna ang trabaho, mamunitag kalag, manilhig tagkalag, maghakot tagkalag, padulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Nga naman, daog na, ato na lang i-claim. Amen. Look at the field. Amen. Ready, meaning daog na. Amen. Yan ang may daa mga Kristohanon. Amen. Amen? Ready na. Ingon si Kristo mismo nag-ingon. Ready na. Ang problema, you are not looking on the field. Amen. Amen. Wani mo nakita, ready na for harvest. Daghang kikag reason. Mao na mga udyong sa yawa, mga igsoon na igo ang mga Kristohanon. Pero klarong gisulti sa Bible, igsoon, ready na. Nahitabo na ni nga si Kristo ni naog, naghatag siyang kinabuhi para i-destroy niya ang yawa. Ha? Destroy him that had the power of death. Kay tungod sa yawa, mga kaigsunan, tungod siyang gibuhat, naangko na to ang kamatayon, tungod na gyud sa pagpasud niya sa usa ka sala, disobedience, nisunod ang kamatayon. Mao na ang gibuhat sa Ginoo, gipadaan niya iyong bugtong anak diri sa kalibutan to destroy the devil nga nagdalag kamatayon diri sa kalibutan. Praise the Lord, mga igsoon. Daog na. 1 John 4:4. 1 John 4:4. Tanawag kadaugan nato, igsoon. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Yes, ang Bible nagsulti na ito, mga kaigsunan, that it is the devil who is the prince of the power of the air, controlling the children of disobedience. He is so powerful to destroy. Pero nag-ingon ang Bible, mga kaigsunan, sa dihang na iya na ka ni Kristo, naa na siya sa imong kinabuhi, and greater is He that is in you than he that is in the world, which is the devil. Daog na. Greater is He that is in you than he that is in the world. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, 13 to 18. The Bible says, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. So ipangsulob ni tanan, mga kaigsuunan, naa na ka diri bakos nga mao ang kamatuoran, naa na kay breastplate hapin sa imong dughan nga mao ang righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ang sapatos nimo mao ang pagpangandam sa pagwali sa ebanghelyo. Mga igsoon, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Nana, ang taming nimo nga maong pagtuo. Mga na mga Kristohanon, gamay pagtuo, di ka panagang. Di ka panagang, kay way taming. Verse 17, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. So paris, mga kaigsunan, helmet, unya, sword, kay para maproteksyonan ang imong pagkaluwas. Kay basig ilaron ka sa yawa, mga kaigsuunan. Ilaron ka sa yawa. Nga, di kaluwas, di kaluwas. Imo na, lower down imong sword. Dapat protected na ang imong utok. Protected na kay helmet ang imong salvation. Hinumdumi, pirmi, nga ikaw luwas.
para ang imong espada kanunay, mga kaigsunan, andam! What ay laing offensive weapon, but the sword. Mo ni ang Bible, mga kaigsunan, gamito na to pirmi. Para ang yawa, dili siya ka-penetrate na to. Amen? Na, do you agree with this? Diya pa. Verse number 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Always remember that prayer is part of the game. Pray always. Pray for victory. Pray for one another. Pray for the believers. Because all of us are fighting a battle against the devil. Amen. Mga igsoon, kung di ta mag-inampuay, wala. Mapildi ta ni. James 4:7. Balik ta sa James. Chapter 4, verse number 7. Tanawa diri. Inganiyo nato, mga kaigsunan, pag naa na ta whole armor of God and we are prayerful, kaya nato ning buhaton. Ingos Bible, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Ha. Ayaw palayasa imong bana. Ang yawa mo'y palayasa. Ayaw palayasa imong anak. Ang yawa nga nagmanipula sa imong anak mo'y palayason. Resist the devil. Pasabot na ng resist, tintalon ka, resist. Balibad. Ayaw sugot. Taralon ka sa yawa, ayaw sugot. Mga igsoon, ayaw kuyog. Kay way klarong padulungan ng yawa, mga igsoon. Resist the devil. How about in Ephesians chapter 4, verse number 27? Sadyang niresist ka, ibaw naman ka nga, uy, mukuha na yung yawa da. Kasunod, ang imong buhaton na, mo na ni 27. Neither give place to the devil. Ayaw siyag tagaig, higayon. Ayaw tagaig lugar. Amen? Ay, yung ingon nga, ligon ako. Di ka doon yawa na ko. Ligon kay ko. Awa na, diha pa lang. Naghatag nagaglugar sa yawa para pildihon ka. Do not give place for the devil. Kaya mo ka nang pag inig-ana pa lang ni mo, you are giving the devil a space. Imong gipos, ang imong pagpaminaw, ang yawa ni Black. Di ka kadungog. Di ka kadungog. Yung say, ilaron ba ka si yawa? Pwede naman na magpiyong na kanya, maminaw na ka ba? Kanya, pangutanan na, inig kahuman. Unsay mo nakatunan? Ha? Wala. Nailad ka, nailad. Wagay kumuha ng maminaw nga magsiga ang mata. Ano siyang sobra eh. Kaya magduda ta na. Magduda ta ng naminaw ba na? Ha? Nagduda ta ng naminaw ba na? Kaya maragsiga ra kaayo. Saktuha lang ba? No, mainlan man ang naminaw kay ang gidakon sa mata maglain-lain ba? Anak din na. So, practice na nimo. Mailhan gyapon kay wa sa timing. Wa sa timing ang pagsiga-siga. Paita. Na? Ayaw tagay lugar ang yawa. So, how to have victory over the devil? How to have victory over the devil? Unsay unahon nato pagbuhat. Unsay unahon nato pagsabot, mga kaigsunan. Understand that the devil is a seeking adversary. As a roaring lion.
Nagwat siya kinsay magluya diha. No? Mao na nga ang yawa samtang nagwali ang pastor diri, ang yawa pod like a roaring lion. No? Seeking whom he may devour. Ma-devour, madyugkag, magduka-duka ka. Number 2, understand that the devil uses many devices to attack us. Daghan kayo, igsoon. You need to know all of those devices and avoid. Number 3, understand that the devil is a defeated enemy. So don't be afraid to serve the Lord. Amen. Don't be afraid to give your life to God. Amen. Yun na yan, ang ihadlok din siyawa nimo, makulban kag kaldero. Nahatag nimo imong kinabuhi sa Ginoo, makulban na kag kaldero. Kay baw kang imong kaldero gatakilid. No? Wala lagi nakulob pero gatakilid man sad. Gamay ra malungag. No? Kay wala nimo gihatag imong kinabuhi sa Ginoo. Ihatag ko na sa Ginoo, padak-an na ang sa Ginoo ang imong kaldero. Titanium pa. No? Understand nga ang yawa pildi na. Daog na ta. Topic for the next lesson, mga igsoon. Victory number 6. This is second to the last. Pito ni kabuok kay God's number is 7. So pito ni ka lesson about victory. And number 6, mga kaigsunan, is the promise of victory. The promise of victory. Unsa may promise nga gihatag sa Ginoo bahin sa victory para nato. Mo nito isgutan sunod. Alright? So unsa may gitudlo sa Ginoo nimo karon? You should come and thank God. Salamat Lord sa victory. Salamat Lord og pasaylo ako kay ako nga imong gitagaan og victory ang dagway pildero. Ang ayan jud ka mga igpasaylo sa Ginoo. Ngano man, you are not representing God to this world that He is victorious. Amen. Kita may representative sa Ginoo sa iyang kadaugan diri. Amen. Wala ko mabless kay ko ang mga pastor, mga igsoon nga gusto nila silang church nindot. Amen. Church building, bisag building rana. Amen. Representation man. O karon makita nato simbahan unsa may atong gi-represent. So, dili na to tugutan. Daog naman ta. Amen. Amen? Daog na ta. Ayaw tuguti nga mapildi ta, mga kaigsunan. Let's claim it. Lord, we will claim the victory of our property. Amen. Amo na i-claim, Lord. I-claim na mo para para paturukon na mo ang building Amen. to represent you sa among kinabuhi. Amen. Ato na, mga kaigsunan, how we could represent God in this world. Mao na siya bunga sa atong pagtuo. Amen? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message of victory. Tuguti, Lord, nga makulit yun sa among kasing-kasing ang kadaugan. Nga imo lang nadaog sa cross. Salamat kay Lord sa imuhang pagpaambit kanamo, Lord, sa victory. And I pray, dear God, that you allow us, O Lord, to exercise being a victorious man, a victorious person. So help us, Lord, not to depart from you. Kaya ang pagpalayo kanimo, Lord, mao ang pag-invite sa kapildihan sa kinabuhi. So tuguti, Lord, nga sa among paglakaw, isip Kristohanon, magkuyog yun minimo. Musubay mi sa dalan nga imong gipasubay namo. Because that is the victorious road to walk. Salamat kay Lord, nga naami, gibutang nimo sa ministry. Tuguti, dear God, nga dili namo isyaduhan or tabunan ang ministry nga imong gihatag namo nga mao ang discipleship ug lain nga mga butang. Tuguti, Lord, nga maugyod among tumong, maugyod ang amo nga buhaton sa among kinabuhi isip mga servant nimo, Lord. Salamat sa matag usa nga naa karon. Tuguti, Lord, nga niining invitation karon. Tuguti nga sa makausapa, isurrender namo pagbalik ang among kaugalingon diha kanimo, Lord. Para ang yawa dili siya makahilabot sa among kinabuhi.
Tuguti Lord nga ikaw may masunod ug ikaw gyud mo among alagaran sa among kinabuhi. Thank you so much, O God, for this invitation right now. Please bless your people to come for your glory.